Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ating bigyan ng reaksyon itong magandang biyahe, magandang bilateral meeting ni PBBM sa Prime Minister ng Canada. Well, nakakuha si PBBM ng magagandang investment. Marami daw ang mag-invest sa Pilipinas na mga kumpanya ng Canada dahil nga ang Pilipinas pala ngayon ay umangat na, nagiging middle income ng ating gross capita. Ibig sabihin yan, ang bawat tao daw sa Pilipinas, average lang yun average lang to. Bawat tao ay kumikita na ng nasa 4,000 sa dolyar ito, $4,000 ang bawat tao in average. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, ito siguro ay malaki to $4,000, malaki yan. So, yan siguro ay referring to professionals working in abroad na nagsweldo ng dolyar. Katulad na lamang ng mga nurses, di ba? Ang sweldo ng mga nurses ay $200. US dollar yan, kaya malalaki. At iba pang mga professional sa labas ng bansa. So, ito yung nakikita in average. According to sa World Bank, ang World Bank ang nagsabi nito, na ang gross capita income ng Pilipinas ay tumaas na at nagiging middle class income na siya. So kung middle class income ng isang bansa, ang ganyang gross capita ay for middle income na, ibig sabihin yan, hindi na yan yung third world na bansa. Kasi nasa kalagitnaan na siya ng third world at ng mga progresibong bansa. So nasa kalagitnaan, so maganda na. Hindi tayo yung tinatawag na third class country. So ito naman na survey ay sinabi naman ito ng the World Bank. Kaya nga nang pumunta si PBBM sa Canada ay marami ang gustong mag-invest na ngayon sa Pilipinas dahil nakikita nila na tumaas ng ating gross capita income. Yun yung mga income ng karamihan ng mga Pilipino. At wag natin baka sabihin nyo na paano yung mga squatters. Hindi naman sila mga empleyado. Ito'y survey kasi sa mga empleyado, private or businessman or working in abroad. So ang nakikita siguro ng World Bank ay itong mga professionals natin in abroad dahil sa $4,000 ang kita ng isang tao sa labas ng bansa. Okay, so eto meron tayong video dito na atin bigyan ng reaksyon. Video courtesy ng Brigada 3. Umangat na ang Pilipinas sa upper middle income category batay sa pinakahuling income classification ng World Bank matapos maabot ang itinakdang gross national income o GNI per capita threshold. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025. Mas mataas sa itinakdang $4,636 ng World Bank para sa upper middle income economies. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1987 na nakaalis ang Pilipinas sa lower middle income classification. Sinabi rin ng World Bank na nakatulong sa pag-angat ng bansa ang malawakang paglago ng ekonomiya sa iba't ibang sektor sa nakalipas na 5 taon kung saan nagtala ang Pilipinas ng average na 5.8% economic growth. Right, so hindi lang pala middle class, kundi upper middle class, mga kababayan. Medyo lumampas na tayo sa pagiging middle class earners ng mundo ang Pilipinas. Itong tinatawag na gross capita na kita ng bawat mamamayan sa Pilipinas ay average lang ito at kinukompute ito per year. Per year pala na ang karamihan ng Filipino workers, ang bawat isa or in general ay ina-average ito na ang bawat isang Pilipino ay kumikita daw ng $4,800. So sa bawat taon lang pala yan. So ibig sabihin ay pwede kikita tayo ng ganun kalaki. So 60 times 4, 6 times 4, nasa 300,000 pesos ang kita ng isang nagtatrabaho, businessman o itong private business o nagtatrabaho sa mga kumpanya
or negosyante. So ito yung kinukompute ng World Bank through ano kasi to, electronic computing, computer na nagko-compute niyan. At nalaman na tayo'y upper middle class na ang ating category according to World Bank, kaya nakapag-loan tayo ng malaki. Atin naman pag-usapan yung mga loan ni PBBM na lumaki yung loan natin ngayon. Atin lang sabihin na kung anong cost ng paglaki ng loan, yan ay dahil sa ating mga kinuhang napakaraming eroplano. Imagine 20 jet fighters from South Korea. Babayaran natin yan ngayong Disyembre. At hindi lang yan, meron tayong mga barko na bago galing ng South Korea. At hindi lang yan, meron mga missiles, BrahMos missiles galing sa India. So, malaki talaga ang ating loan sa Pilipinas dahil sa ating AFP modernization. Kasi naiiwan na tayo eh. Naiiwan na tayo ng ibang mga bansa dito sa East Asia. Kaya binuburi tayo ng China dahil wala nga tayong mga makabagong eroplano. Ngayon meron na. At mga brand new talaga yan. Kaya magtaka nga tayo, bakit ganun lang ang utang ni PBBM? Ang dami palang binili natin na bilyon-bilyon pesos na halagaan ng mga barko at eroplano. So ngayon, dahil sa report ng World Bank na ang Pilipinas ay upper middle class income na ang bawat mamamayan, ay madali na lang na maraming mahikayat na mag-invest sa Pilipinas. Katulad na lamang na pagdalaw ngayon ni PBBM sa Canada, ay marami kaagad ang nahikayat na mag-invest sila sa Pilipinas dahil nga na tayo, upper middle class. Upper middle class, ang middle class ay average na mga mayayaman yan eh. Kung more than average ka, more than upper class, ang ibig sabihin yan, marami ng mayayaman sa Pilipinas. Ngayon itong mga mukaasim natin na mga na mga kababayan, hindi nyo kasi naintindihan na siyempre, 'di ba, kung ang gasolina mo ay yung regular lang ng gasolina, iba talaga ang performance ng premium gasoline. Ibig sabihin ko, ang mga taong kumakayod, yun yung kumikita talaga ng ganitong klasing income, itong upper middle class income. Kaya hindi na pwede yung trabaho-trabaho lang tayo. Kailangan trabaho tayo, andin magtrabaho pa, andin magtrabaho pa. Kailangan ng gabi ay magtrabaho pa rin tayo sa gabi. Magtrabaho tayo sa gabi, hindi lang araw. Kasi iba na ang mundo ngayon, napakagastos. Kaya nga yung mga kababayan natin na nasa abroad ay kumikita sila ng ganyang kalaki dahil nga kumakayod ng kayod sila, mga kababayan. So ito, balik tayo sa magandang balita ni PBBM galing ng Canada. Tinawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang mahalagang tagumpay para sa bansa ang bagong klasifikasyon na ito ng World Bank. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Ayon pa sa Pangulo, nagpapakita rin ang bagong katayuan ng bansa ng mas mataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Anya, inaasahan itong magbubukas ng mas maraming negosyo, dekalidad na trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na hindi dapat manatili sa papel ang pag-unlad ng ekonomiya at dapat itong maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas maayos na kabuhayan at mas magandang kalidad ng buhay. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Okay, so yan nga ang katotohanan yan. Marami ang nagsabi, hindi ko na-feel na tayo na upper middle class tayo eh. Siyempre hindi mo yan ma-feel kung wala kang naipon at wala kang pera at hindi ka nagtrabaho ng katulad ng
kilos o sipag ng mga nagtrabaho nating mga kababayan sa labas ng bansa o itong ating mga negosyante. Siyempre, mga negosyante natin, no, kahit nagbebenta lang yan ng mga garlic tsaka onions, di ba? Mga milyonaryo yan eh. So yan yung mga nakita ng World Bank according sa electronic computerized survey na ang Pilipinas ay nasa na kategory, upper middle class category na. At hindi na siya yung busabos. Pero kung tingnan natin ang outskirt or laylayan ng ating komunidad sa Pilipinas, marami pa rin mga squatters, mga naghikahos, pero nagiging ganun yun dahil yun ang gusto nila. Hindi sila nag-aral noong bata pa sila, wala silang natapos, hindi rin sila nagnegosyo. Ibig sabihin, batugan. Di ba? Lahat naman ng tao ay kapag kakayod talaga ay kikita. Katulad na lamang ng kakilala ko na nagre-repair lang ng mga sirang sapatos. Mayroon din akong kakilala na nagre-repair lang ng sirang payong. O bakit nakapagpaaral sila ng mga anak nila ngayong professionals na. Mayroon din akong kilalang nagtitinda ng mani. Mani lang yun ha. Gabi-gabi lang siya nagtitinda ng mani. Pero natapos ng kanyang anak ay professional na ngayon. Di ba? Hindi yung katulad ditong mga natin, mga kababayan natin diyan sa Estero, diyan sa gilid ng Pasig River, di ba? Yan kasi ang pinili nila na buhay. Tsaka pumunta sila ng Manila na kulang sila sa kanilang bala. Ibig sabihin yan, pumunta ng Manila, walang mga diploma, walang mga transcript, walang tapos. Anong gagawin mo sa Manila? Di ba dapat nagtanim ka dito sa sa probinsya ng mga niyog, nagtanim ng mga gulay para maibenta. Hindi yung pupunta ka ng Maynila, wala kang diploma, wala kang maipakita na papeles na tapos ka, sinong mag-hire sa'yo? Kaya diyan ka bumagsak sa mga release ng train at sa gilid ng Pasig River. Dati akong nakatira ng Quiapo, kaya alam ko yan mga kababayan. Alright, so anong masasabi nyo dito sa sinasabi ng World Bank? Hindi Pilipinas ang nagsabi nito. World Bank, ang Pilipinas ay nasa upper middle class category na with respect sa ating gross capita income. Yun yung kita ng bawat tao sa Pilipinas according to computerized survey ng the World Bank. Right, so magandang balita ito mga kababayan, pero meron pa rin nagsabing mga DDS sa Canada, yung mga binabayaran ng mga sumasalubong ng mga DDS para siraan si PBBM doon sa airport. Mayroong nagsasabi doon na pa-English pa yung yung lalaki doon at sabi na, oy, President PBBM, huwag ka nang pumunta ng Canada kasi hindi ka namin welcome dito. Akala niya Canadian siya, no? Yang pango-pango ng ilong. Sabi niya, magtrabaho ka na lang sa Pilipinas, PBBM, huwag ka na pumunta dito sa Canada. Nako, talagang gonggong, no? Kaya nga pumunta si PBBM dyan para makakuha ng mga investors. At anong mangyari kapag merong Canadian investor sa Pilipinas na marami? Ibig sabihin yan, magkaroon ng maraming trabaho na naman sa Pilipinas. Kaya nga lalago at ito na nga, nagiging uppercut middle category na tayo in terms of itong gross capita per year pala ito na computation. Alright, so magpapaalam na mga kababayan, maraming salamat sa lahat at sa aking avid followers. Ako'y palaging sumasaludo sa inyo at sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong na yun. Maraming salamat sa lahat, hanggang sa muli.